Ramang pwede kang mag-good pero daw, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto, walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag, naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Karambola. Magandang umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ngayon, Tuesday, September 24, 2024. Ba? 2024. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede ba tayaan nyo? Tayaan yan. Meron tayaan ba? Pwede tayaan yan. Meron pa bang gano'n? Meron. Kahit wala ng pogo no? STL. meron pa. STL. Mapapanood kami sa aming website, www.dwiz882am.com. I-download lamang ang DWIZ 882 app. Live tayo sa Facebook, YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV, Aliw Channel 23. Meron tayo sa Signal, sa Sulit TV, Satellite, TV Plus, at GMA For The Box. Good morning. Good morning. Maaliwalas. Masigla ngayon. Maaliwalas ang panahon. Nagsasayaw ang araw. Yes. Hindi makulimlim. Pero magiging humid daw. Kaya ano ba, pag humid, wala tayong magagawa niyan. Basta huwag kayong magpapabasa sa likod. Yung mga hindi nakasakay, hindi makasakay. Pero nagkakaroon din talaga ng ano dyan ng media manipulation. May makikita ka mga photos. Na stranded daw. Stranded ang mga commuters. Yung kanyang pinakita, tricycle lang yun na doon. Ibig sabihin, stranded mga commuters dahil sa tricycle lang yun na doon. Walang mga private cars. At ang nag-release ay manibela. Siyempre. Pero ginamit ng Inquirer. Siyempre. Ganon. It goes without saying. Okay. Yan. Kasama yun. Pangalawang araw po ito, pero ang balita dyan ay yung piston ata. Pumunta na sa Supreme Court. At hinihingi na ilabas na. Ideklara na unconstitutional yung yung public transport utility vehicles. Public Utilities Modernization Program. Isang hinihingi nila yung TRO. Para matigil daw po yan. Pag-implement and then declare na unconstitutional. Ang katibayan daw na hindi yan
Maayos, ang dami ng deadline extension. Ayun. Kung talaga mahusay yan, di ba? Kung talaga kumbinsido kayo sa programa na yan, wala na extension. Kasi makakabuti sa inyo na driver yan eh. Di ba? Bakit resistant? Ang mga drivers and operators. Kasi ang argument po nitong piston, ill-conceived. Ayun. And prejudicial to the interest of the transport sector. Okay. Alam mo, paring Conrad, paring Joel, okay, ang dami ng extension, 3, 5, whatever it is. Magbigay na kayo ng suggestion nyo. Yung piston na sa kamanibela. Ano suggestion nyo? Ano suggestion? Anong solusyon natin? Kasi sinasabi nila, okay naman sa amin ang modernization eh. Ang individual franchising ang gusto nila. Anong gusto ninyo? Ngayon, kung sinasabi ninyo yung dating franchise operations, which was the original, yes, na bawat isang jeep merong isang franchise, etc., baka hindi na uubra ngayon yan. Kasi, ang importante ngayon, mass transit, hindi yung kanya-kanya kayo. Kita na yan. Yung mga sasakyan na mas maraming maisasakay. Yes, isa yan. Pangalawa, yung tungkol sa isang jeepney, isang prangkisa. Kumbaga, sabihin mo, anong gusto nyo? Oo, ano? Hindi yung basta may proposal ng government. Mali yan. Tapos na. Hindi pwede. Ay, hindi tayo magkakaayos. Wala yun. Ayaw nyo yung cooperative. Ayaw nyo yung sasakyan na ganyan. Mahal daw. Ang objection nila, mahal. Okay. So, bakit hindi kayo humanap ng local na pwede? Francisco nagbo-volunteer na yan. Pero hindi kasi pinapatulan ng bakit gano'n? Parang may built-in ano ba tawag? Bias. Against Francisco. May masama ba sa design nila? Mas mahal ba talaga? Hindi, gusto nila imported electric. Yung nga yung gusto natin malaman din dito sa kabila dito sa mga sa mga nag-implement nito sa gobyerno. Ano ba talaga rin ang pwede mong gawin? Kasi may mga suggestion din ito mga local. Okay. Na Francisco. Meantime, hirap pa rin po ang ating public transport. Yes. Number 2, ma-traffic pa rin. Yan. 7 taon na itong modernization na to, wala pang nangyayari. Aba, gaano katagal bago may mangyari dyan? 96% daw. Ha? 96%. 30% completed daw po, sabi ng DOTR. 30% completed. Yung pagpapalista. Hindi. Pero sabi nila, ba't iba-iba mga figures nyo? Kasi 96% cooperative na. So, 2 to 3 more years daw po bago mag-roll out yung mga bagong sasakyan. 2 to 3 years. So, 10 years in the making. Pala, ito. Yung pong mahigit 6,000 rota ang kailangan i-review. Yan daw po mga 5 taon bago nagka-modernization program. Sana. Ni-review nyo na yung mga rota. Bago nyo ini-launch yung programa na yan. Pag daw nagkaroon na ng rationalization ng rota, pare, doon na raw lalabas yung mga bagong sasakyan. May galing. Very good. Hindi ko maintindihan ang pag-iisip natin dito. Di ba? Para bang gusto nating umasenso na paurong. Ganun ba gusto natin? At saka yung... Pwede bang umasenso ng paurong? Sasabihin nila hindi naman paurong ito. Ano lang ito, cha-cha. Yung ganun-ganun lang. At saka malalaman daw nila kung viable yung cooperatives. So hindi pa nila alam ngayon na viable o hindi viable yung cooperatives. Pero yan ang gusto nila mangyari. Inimpose na nila yan. Inimpose na nila. Malalaman daw nila kapag naayos na yung rationalization ng rota. Patay. Ba't nyo in-implement in the first place? Ano klaseng pag-iisip yun? Hindi nga. Kung daw profitable yung mga ruta na yan. Consolidated, yung mga cooperatives na mayroon na silang consolidated franchise. Kung yan ay kikita kayo, pauutangin na kayo ng gobyerno. Yan. So lahat po ngayon, depende
doon sa review ng ROTA. Okay? Yun ang hindi maigi dito sa modernization plan na yun. Ibang modernization ang binubulong sa akin ng news. Ano? Ibang modernization kasi ang modernization nila, papasok na daw si Alice Go. Papasok saan? Ewan ko, tanongin natin, si Selly. Nandun dyan si Selly. Nang wait. Yan na. Saan papasok? Hanggang ngayon pa ba, sinusundan pa natin niya si Alice Go? Alam mo, dapat to, yung starve it for attention para hindi na pansin. Dapat itigil na yung issue na yan. Dapat mo madahan-dahan mo wala. Oo. Papasok na natin eh. Sige. Saan siya papasok? Naka-wheelchair ba to o naka-neck brace? Ano ba yan? Akala ko ba tigil na yung hearing sa Senado? Hindi, nandiyan pa. Nandiyan pa. Okay, sige. Ito na. O, saan? Selly Ortega Bueno, Alice Go, maagang idinating daw sa Senado. Kami Patrol 19, Selly. Sige. Bagamat alas 9 pa ng umaga itong huling pagdinig ng Senate Committee on Women ukol sa illegal pogo, alas 7:04 pa lamang o 7:04 ay dinating na sa Senado itong si dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Galing ito ng Pasay City Jail at ineskortahan ng mga tauhan ng Pasay City Jail ng mga tauhan ng Philippine National Police. Sa ngayon ay nasa holding area na itong si Alice Guo at ito yung kanyang ikatlong pag-attend ng hearing simula nang siya ay maaresto sa Indonesia. Umaasa itong sina Senator Rick Hontiveros na dito sa huling hearing may kaugnayan nga sa illegal pogo sa Banban Tarlac ay magsalita na ito ng katotohanan. Para lamang sa illegal pogo sa Banban Tarlac. Kahit ilang simula naman ang pagdinig at ang tutukan ay yung illegal pogo sa Porac, Pampanga dahil mas malaki daw yung naturang illegal pogo kung saan ay maraming natuklasan na mga illegal activities. So ating inantabayanan kung mayroon bang mga halukay na bago may mapapalaba itong mga senador sa panibagong pagdinig na kung saan naharap itong si Alice Guo na sa mga nakalipas sa pagdinig ay lagi niyang ini-invoke ang kanyang right against self-incrimination. Ito sa Patrol 19, Selly Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Karambola sa DWIZ. Ayan. Balik tayo, Karambola. Salamat, Selly. Dapat siguro itanong ng mga senador kay Alice Go, paano ipababa ang presyo ng bigas? Paano gumaang-gaang ang ating problema sa public transport? Paano magkaroon ng bahay itong mga informal settlers? Dapat makinig na sila for the first time kay Alice. Kasi sinabi na niya hindi na ako pwede mag-testify kasi against, ayaw ko magsalita against self-incrimination. Tapos. Okay. Yun na. Ibigay nyo na sa court yan. Nandun na sa korte. Oo, tama na to. Wala raw po naapektuhan na commuter, sabi ng magiting na chair ng LTFRB, Chofilo Guadis III. Wala raw naapektuhan na commuter. Ayan. Wala naapektuhan na commuter na naka-private car. Pero lang yung mga... naka-private car. Dahil naka-private. Naka-private car. Hindi sila naapektuhan. Wala raw naapektuhan. Paano kanya kayo naalaman? Naka-kotse siya. Pero matanong ko lang, yung mga ruta, bakit hindi yun ang Teka muna. Gusto ko lang upakan itong Guadis. Guadis. Wala raw naapektuhan computer Paano mo nalaman yung Guadis? Naka-kotse nga Paano mo nalaman? Parang pinagtatakpan mo. Meron silang telemetry room sa LTFRB. Command center. May mga command center. May mga bank of skills. Meron na bang nakikita yan doon. Para sa MMDA, para din siya. Para rin siya acting chairman. Acting meron. Din sila niyan. Doon nakaka-monitor sila. Yan. Kasi daw, walang epektado. Kasi daw, 80% sumali na sa cooperative. Yan. So yung 20%, hindi pa sumasali, nag-strike. Okay? So, alam naman natin, shortage ng public transport pag rush hour. Kahit 1% lang ang mawala dyan. Kasi nga yung 100% na yung tumatakbo, hirap pa rin sumakay ang mga tao Ano pa kaya yan? Okay?
hindi ko makita yung logic nito si Guadis eh. Okay? Ikaw naman. Meron 20% na hindi bumiyahe pero walang apektadong commuters. In the first place, 100% uulitin ko, kulang na nga. Ikaw naman, pare, huwag mo hanapan ng logic. Illogical nga eh. Wala siya eh. Wala siya. In other words, magsasalita ito na wala namang facts na hawak. So, wala daw na apektuhan, sabi ni Ginoong Teofilo E. Guadis III, na inakusahan ng kanyang assistant noon na tumatanggap. Yeah, inakusahan siya. Pero hindi dininay niya yun. Dininay niya yun. At ako hindi naniniwala. Ikaw naniniwala ka ba? Basta ako, ang masasabi ko dyan, sa ganyan na mga pag-iisip, talagang wala sa hulog. From the very start, inaamin nila parin Joel, parin Conrad, inaamin nila na hindi nila naayos yung mga prangkisa. Inaamin nila yan. Pangalawa, hindi nila alam kung magiging profitable kung cooperative. Di ba? Hindi, pag na-establish na raw yung ruta, malalaman na. Hindi nga dapat yung ruta ang inuna dapat eh. Kasi yung mahirap gawin yun parin Joel. Huwag natin asahan. 3 to 5 years daw yan. 2, 3, 5 years. That's the most basic. Yung procurement ng kung anong klase ng vehicles, madali, ayan, that will follow. Ang haba ng kanila, allowance, from 2 to 5 years bago magawa yung ruta. Hindi kayo computerized? Kasi from the ruta, malalaman mo kung ilan ang kailangan mo talaga na units, ilan mga prangkisa. Hindi ganito yan eh. Para malaman mo kung ilan ang kailangan na franchise sa isang ruta. Yan. Alam mo, ilan ang sumasakay doon. Precisely. Traffic. Okay. Ngayon, kung alam mo yun, isang pindot lang ng computer. Wala ang computer. But the collation of the routes has to be done on the ground. I don't know kung LGU based or something right there and then. Yung sinasabi mo, for example, Pasig to Quiapo. Yung mahaba yun. Merong may ikli, Bikutan to Doña Soledad or Sukat, ganyan. Yung mga ganong klase ba? May mapa ka talaga. Ito sitwasyon na yan. Sa pagkaalam ko yung mga original na ruta, hindi na nila binago yon. Naglagay sila ng mga, kumbaga nagpatong ng mga ruta-ruta. Alam na nila kung ilan ang volume noon? Nung umpisa, nung sila, 50 years ago, ito yung ang tagal na nagbago na ang Metro Manila, nagkaroon ng mga BPO, nagkaroon ng construction. Na nga, hindi, alam mo, kaya nga ganito ang sitwasyon yan. So may ruta, hindi nila binago yan. Okay. Tapos nagdagdag, marami sa sumasakay. So nagkaroon ng pressure ngayon, nagdagdag sila ng iba-ibang klaseng ruta. Yung point-to-point, ruta yun. Tapos yung iba naman, pinabayaan nila yung ibang local governments na maglagay din ng sariling ruta. Within their jurisdiction. Yan ang mga lalong gumulo. I'll give you an example. Yung ginagawa nilang Villar City, may baka ng CC. May sariling jurisdiction. Suddenly, nagkaroon ng malalawak na lugar na obviously may planning na magkakaroon residential, commercial. So, may sariling ruta yun. Anong ruta ron? May sariling ruta yun. May sariling ruta. Binigyan na ng franchise. Bibigyan yun. Yan nga ang problema dito sa franchise system natin Because there is no route management system for that particular system. Hindi ba pwedeng ganito? No. Establish muna. Etong linya na to, halimbawa, Quiapo, Cubao. Yan. Ganito kadami ang sumasakay dyan. So, ganitong karamin dapat ang sasakyan na nandyan. Tapos, pa-bid out mo yan. Di ba pwedeng ganon? Pare. Kesa sa i-award mo yung franchise on your own na with your full discretion, ikaw lang ang magde-determine. Yun ang inaangal po ng mga award daw. Ang mangyayari daw, kailangan maggrupuhan sila ng cooperative. And still, pwede kang paboran ng cooperative na to. Ito, may nagbe-bestow ng favor. Ito nga ang problema. Ito nga ang problema. Hindi nila alam yung base Saan nag-umpisa itong mga ano yung base mo ng prangkisa? At saan yung yung sinasabing 5,000 franchises, baka hindi totoo yun. Kasi hindi rin natin alam kung ano yung mga ruta na yan. They don't have a computerized system. They don't have. They hear, they work out, etc. and then they work it out. Ganun lang yan. Pumunta ka ngayon sa LTFRB. Kailan ba na-invento yung computer?
Pumunta kasi 1990. if you take a look at their database, pira-piraso yun. Yun nga yung problema dyan. Ang suggestion namin from the very start is ayusin muna ninyo yung inyong database para intindihin natin kung ano. Kasi dati, meron nang ginawa rin ang Japan, JICA, na study tungkol dyan sa mga ruta-ruta na yan. Nagpa-press briefing po ito Si Undersecretary Ortega. Yes, Shandy. Diyan sa Malacanang. Okay? Pag daw po naayos na yan rota, mga 2 to 3 years, tsaka raw po maglalabas ng modern vehicles. Yan. Okay, 2 to 3 years. So, big sabihin 10 years bago... So in effect, you have already suspended. Right. You have already suspended the... Anong nangyari nung past 7 years na merong modernization program? Hindi nila pinag-aralan yung rota. Gulo nila. Hindi. Up to now. You ask them, ano yung mga ruta? Kasi, yung sinasabi nga ni Parin Joel, may rutang mahaba, may rutang For example, yung Washington Buendia, ang ikli nun. Diba? May franchise yun. May franchise yun. May mga franchise yung pinanamanan na. Hindi po pwede ituloy yun somewhere. Yun na nga yung gusto natin malaman. That's an example. Kung galing sa Buendia, papunta ng Washington, di ba pwedeng ituloy yung summer? Kaya ngayon, traffic doon sa mga both ends. Niyang rota na yan. Kasi doon tumatambay yung mga jeep. Tambay na yun. So walang hindi dire-diretso yan. Pero may jeep na dire-diretso rin. Yung mga ganun. May mga... Kaya yan, yung show na yan, ang haba niyan, bro. Makikita mo. Oo, merong yung show, maraming rota yan. Merong Pasig Taft, merong Pasig Etiague, merong... May Quiapo. Yun nga, yung Quiapo papuntang Taft. Yan mga ganun. Basta sinasabi lang natin, the hard work has to be done with regards to the route rationalization, yung ganon. Matagal na ano yan, yung ano na yan, mga 50 years ago. Yung the hard work, ayusin mo yung prangkisa, hindi nga Since the 70s? Since the 70s. Hindi mamamodern. Yung 70s na ayos yun. Kaya noon kasi, wala pa masyadong mga problema. Saka konti lang ang tao. Kunti pa lang nung kasi. Ngayon. Pero mahirap na rin ang public transport noon. Pero, please remember this, yung mga buses noon, halimbawa, JD, MD, etc., maayos yung mga ruta nila. At mas marami. Lahat ng bus maayos ang ruta. May problema noon, pare, mga jeep. Ang capacity nila maayos. Ang problema talaga, yung mga interconnection, etc., at saka yung mga ruta na, halimbawa, Pasig to Quiapo. Dati, ang nag-ano lang, magmula Quiapo hanggang Taytay or Cainta, yung G-Liner. Yun ang wala namang mga gaanong jeep niyan. I'll be kind to the proponents of the PUVRMP tsaka LTFRB. Baka ang kanilang gustong strategy really muna is get the jeeps off the streets first. Ang purpose ng modernization... alisin muna sila ron. Kasi meron ng mga modernized, di ba yung makakipot na bus na puti? Ang konti lang noon. Kasi nag-release na ng pera ang gobyerno. Pero hanggang ngayon, di pa nila alam kung mababayaran sila o hindi. So that's not a good strategy. Natanggalin muna lahat sila. Kasi wala pa yung rationalization ng ruta Okay. Hindi mo pwede sabihin na tanggalin mo muna yung jeep Hindi pwede yun. Kasi, ano sasakyan ng mga tao? Unang-una. Ngayon, yung pag-asa po natin ay yung mass transit. Ay, wala pa. Umaandar ba yan? Wala pa. Yung bang subway? Diyan, nakatenga. Diyan, nakatenga. Nakikita ko Yung bang LRT1 extension? Naku. Ayos na ba yan? Finally, pinuntahan ko. Tumigil yung pinangako ni Ping Alfonso. Nakatigil dun sa may SM. So, ano nangyayari? Sa SMB. Sa public transport. Okay. So, yung EDS. It's a railway to nowhere na tumigil na gano'n. Wala na yan. Wala yan. What the hell happened? So, yung nakakaila, 4 tayo, 4 na linya. Hindi pa tumatakbo yung pang-4, yun yung MRT-7. Okay? 1979, sinimulan natin yung LRT program. Si Imelda Marcos. Noon. Metro Manila Commission. Naalala ko to, kinover ko yan Okay? 79, nagsimula rin gumawa ng subway ang Hong Kong. Kasabay natin.
In other words. Ilang taon na ngayon? Ang nakakaraan, nakakatatlo pa lang tayo. Pang-apat nga, yung MRT7, pero mukhang kailangan matatagalan niya, madidelay, dahil pinabago yung ruta. Nung mga siga doon somewhere in San Jose del Monte. Ayaw nilang daanan yung... ayaw nila magbigay para doon sa magiging depot. Okay? Tapos, yung subway, naaantala pa. Yung mga extension nito, mga railway na to, hindi umaandar. Paano yan? Yung Hong Kong, buong Hong Kong, pati doon sa new territory, puro subway. Connected na sila. Connected na sila. Parang nakakaingit. Naiingit ako. Sa nangyayari dito sa ating transport, naiingit ako sa iba. Ang Malaysia, gano'n na rin po. Kompleto sila. Kompleto na ng rota yung KL. Nauna tayo dyan. By a good 20 years. Walang sinabi yung mga yon. Walang sinabi. Indonesia, mga Malaysia, mga Thailand, wala. Alam po nyo po, ang ginawa ng Seoul, ng Korea, taon-taon meron sila $1 billion ina-allocate dyan sa subway. Taon-taon. So in a matter of 10 years, I think, yari. Kompleto nila. Ibig sabihin, wala silang mga major real estate developers na naglalabi na dito idaan yung stasyon, mga ganon? Meron, pero hindi sila pumapayag. Hindi sila pumapayag. Ba? So walang corruption. At saka, pag sinabing... Right po yung mga ayaw magbigay. Pag sinabing ito ang alignment, yun na yung alignment na yun. Hindi pwedeng, ito ang alignment, pero kailangan... Baguhin natin. Walang ganun. Walang ganon? Wala. Wow, domo arigato. Gozaimasu. Yan. Hindi. Hapon yun. Hapon yun, sorry. Koreano. Kamsamida. Yan. Wala. Ang Japan ngayon, nire-rehabilitate na yung kanilang mga subway. Yung luma. Every 10 years yan ginagawa nila. Ang China nga, pumunta na sa Tibet Ang layo na nun. Ang India. Meron na rin. Maayos ang kanilang train system. Ang India, despite everything else, nag-aagawa ng China at Japan. Just sa mga mass transit project sa mga bayang kamukha ng Pilipinas. At saka ano yan, pero hindi natin nasakyan yun. Yung wave na yun. Yung wave na yun. Indonesia nakinabang dyan. India nakinabang. Nakikinabang din naman tayo, kaya lang. Paano? Yung subway natin na yan, nauna pa yan doon sa project ng Indonesia. Noong pa yan pa. Panahon pa ni GMA yan Matagal na yan. Hanggang ngayon, hindi pa natin. Ito na lang, para magkaintindihan na lang. At ito maganda. Ang ating PCO secretary, naging in charge niyan. Railway. Si Cesar Chavez. Ito. May nangyari ba noon? Ito na lang sitwasyon natin. Itinanggal nga kagad siya. Sayang. Hindi niya na see into Yan. Ito. Okay, sir. Yung radial system. Okay. Yung radial system, R1, R2, R3. Ayun nga, hindi nga nakakompleto Hindi. Yun na lang. Nandun yung framework. Hope springs eternal. Di ba? May plano, ikaw naman. Kinausap natin si Jun Palafox. Si Jun Palafox, nag-umpisa yan as one of the planners, engineers, under Secretary David Consoni at that time, na gumawa nitong mga ganitong mga plano-plano. Si Jun Palafox, nagplano na kung saan. Malapit na siya magplano sa buwan At least meron daw tayong Pasig Ferry. Naku. Mamaya 8:31 ng umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Very good ang nangyayari dito sa modernization. Ang marka mo, very good Very good. Almost excellent kasi, isa sa priority yan Napakahirap pumasok. Ang isa manggagawa, gigising ng napakaaga. Alas 4 siguro. Para alas 8, nandun na siya. Empleyado ka man o ano. Kasi malalayo tayo nakatira. Halimbawa, hindi mo kasi, you cannot afford a housing unit inside the urban area. So, doon ka, lalayo ka. Where you work. Binangonan, mga near your place. Dito sa north, pupunta ka na as far as Malolos. Dito sa south, nandun ka na sa... Kalamba. Yan, mga ganun.
So, kailangan maaga kang gumising para makapasok ka ng nasa oras. Itong mga ito, they are the builders of the nation, ha? Itong mga workers natin, sila nagdadala ng bayan. Yan. Ngayon, sinasabi ngayon ni Ortega, nagpa-presscon, hindi ni pa pala Guadis. handa. Kailangan yung rationalization ng rota para matuloy na yung pagbibigay ng bagong sasakyan. Anong ginagawa nyo? Pinapahiya nyo yung presidente. Bakit? Kasi po, si President Marcos, sinabi niya, kumbaga, pinakikita niya yung kanyang political will. Sinabi niya, kailangan natin gawin yan, wala nang extension. Kayo rin Yung nagsabi mga nun. deadline. Kayo rin ang Rekomendado nyo Rekomendado ninyo. sa presidente. Ano nangyari? Ilang extension. Why? Kasi hindi pa kayo handa. Yung programa. So, ano ngayon tingin ng taong bayan doon sa political will ng BBM? Oh, dinigrade nyo. Wala. Niyari nyo siya. Niyari nyo, si Presidente. Baligtad eh. Presidente ang sumasalo doon sa mga bata niya na aanga-anga. Yan. Okay? In almost all sectors, ha? In almost all sectors. Hindi kaya kailangan transport technocrat, yung parang panahon ni Hindi. President Marcos. Hindi lang kailangan Hindi na. ng data, FM pare. dati. Data lang. Hindi ba? Data lang eh. Masyado kong pinahihirap. Hindi yan. Personality. Yan yung mga media press release, oh. PR solution. Kasi yung DOTR nga natin, private sector na. Traffic Sar, SAR. yan mga Ayan. ganun din. Drug SAR. Yan, Housing wala. SAR. Wala SAR. Puro SAR. Sar yan. Sarsa eh. Puro SAR. Si Cesar Chavez, railway SAR yan ah. Oo. Hindi. Nung panahon, ito, alam namin, Paring Joel, alam namin ni Paring Conrad to, tinayo yung Department of Transport. Totoy Dance. Mayroon ng Transport Development Plan noon. Meron na noon. Hindi nga ginawa yun eh. Noon pa yung LRT na yan, kaya sabi ko sa inyo, 79. Oo. Sinimulan Nauna yung na tayo LRT dyan. program. Nauna tayo dyan. 79. So 45 years ago. Isipin mo, Totoy Dance pa yun. First Secretary of 79. Transportation. Nangyari, yung LRT, tumatakbo yan for the past LRT 1. 45 years din. 45 years. At maganda pa ang takbo. Anong ginawa? Pinamigay ng gobyerno. Oh. Doon sa grupo ni Ayala, Macquarie, MVP. Even before Totoy Dance, David Conson ni Alfredo Huino, meron na lahat ito. Meron na, no? Si John, Nakita ko yung plano ng NDC. C6. Oo. Nagko-cover ako ng Metro Manila. Hanggang C6 na noon in 81. O yan. C6. Kasi 10 yan eh. 10 yung radial workout eh. Ilan, na yan? 45 years 45 ago? years ago. Hindi pa nagagawa yung C6. Paano ba to? Meanwhile, may nagbabanggit dito yung Pasig River Ferry. I agree. Maganda yan. Nasakyan Maganda ko na dapat ilang yan. beses. Malaking tulong yan. Pero Malaking yan, tulong yan. kailangan tutukan talaga. Both the stations at yung Nabababoy yung sasakyan. ba? Kasi right now, the way it looks, kahit hindi mo mainggan yung tao dyan at Nasasakay. oo, pati sa maintenance pa lang at everything, yung mga stasyon na masama. Pero ang laki ng posibilidad kasi sinakyan ko, abot-abot pala yan, lagpas hanggang dun sa yung lalagpas ka ng ng Binondo. Hindi, yung other side. Oo, Pupuntang Taytay. Oo. Ay, mantakin mo. Tapos merong pantagusan yan, yung Meron. Pasig and all that. Yung tunay na Pwede Pasig pa at magmarikina. Pwede. Pwede. Basta i-dredge lang. Kasi mga mababaw na. May mga parting mababaw na dyan eh. May mga islands na nga dyan eh. Oh, dyan sa Pasig, may islands na. Pero ang ganda niyan, ang gandang ideya niyan kung tutuusin. Matagal. Kasi andyan na siya eh. Ibig na eh. Yan ngayon ang pinakamalaking tributary dapat na workout natin dyan. Pwede. Ridership niyan, maayos, sa flat. Ngayon, alam mo ba yung iniisip ni RSA na Parex? Parex? Alam mo ba yun? 1970s din yun. 70s din yun. Matagal na yun. Yung lalagyan kasama yung yan. Pasig ng mga linya. Parex. Meron pa yan yung hanggang Laguna, along the Laguna Lake. Meron pa isa yan. Yung Meron pa yan. Meron yun. Ba't hindi natin nagawa yung mga yan?
Kung ito nga tungkol sa pagbibigay ng data tungkol sa franchise, hindi nga natin Ruta. trabaho yung ruta eh. So, nagbago na raw po ang isip ng TRB. Nakikiusap na sila ngayon sa mga motorista, magpakabit na kayo ng RFID. RFID. So, wala na yung multa. Phase 3 na raw to. Kasi meron pa daw 100,000 na hindi rehistrado. Yan. Okay? Sana naman, ito na. Sana naman hindi tayo magkakaroon ulit ng mga extension dito. Yan sa RFID na yan. RFID. Bakit naman? Mag-usap na kayo, TRB, yung mga may hawak ng tollways, etc., para yung education and information campaign maliwanag. Bigyan nyo, yung sinasabi ni Parang Conrad, bigyan nyo na kasi na incentive yan, hindi yung mga puro, wag hindi kayo yayari namin kayo. Meron tayong mag-station break muna. Station break. Wow. Mag-station break tayo dito sa Aliw Channel 23 at DWIZ 88. Kasi may gusto kaming... Meron kaming gustong ipakilala sa inyo. Yan ang talagang sisigaw ng matindi. Yan. Pag hindi pa kayo nakinig dyan, nangyari kayo. Okay. Yan. Break muna tayo. Break muna. Alright. Time check! Time check. 8:44 na umaga. Karambola sa DWIZ.